tila merong alitan. Kung kanina pinag-uusapan natin patungkol dito kay Lacson na matatampuhin, balat sibuyas at parang may period, tila may period. Ito naman si Trillanes, nanggagalaiti, may maanghang na sinasabi dito kay John Vic. Siguro mas pogi sa kanya kaya ganyan ng ano. Tingnan po natin. Pero ito yan, merong bali-balita na bibigyan ng pwesto or humihingi di umano ng pwesto kay Bongbong Marcos etong si Trillanes. Pag-usapan po natin. Julius, pinweltahan nga ni dating Senador Antonio Trillanes si Interior Secretary John Vic Remulla. Hanggang ngayon nga daw kasi ay maraming pugante pa ang malaya at hindi pa naaresto si Senador Bato de la Rosa. Mismo ang ICC na ang naglahad ng Nobyembre pa in-issue pero ngayon lang isinapubliko ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Yan ay matapos pangalanan si Senator Bato de la Rosa Hindi po sa akin yung doon yun sa kanila, yung echo. bilang co-perpetrator sa drug war ng Duterte administration. Inanunsyo pa yan noon ni Ombudsman Boying Remulla. Kaya naman si Senador Antonio Trillanes IV, kinwestiyon ng kapatid ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Remulla. Sinabi kasi ni Remulla na wala pang natanggap na impormasyon ang DILG tungkol sa arrest warrant laban kay De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senador Trillanes. Ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Ngayon, teka muna. Trillanes, ano ka ba Trillanes? Bakla? Elementary? Para kang baklang elementary. Ano to, kampihan? Sabi niya, ako yung nagdududa dito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kampi. Ay, ganun? Yun palang issue rito, kampihan. Ano ka, nasa grade 2 na bakla? Kailangan kampi. Oh, galit tayo dyan. Diba? I mean, eto hindi ko dinidiscriminate pero para kang babae. Ay, galit kami dyan. Galit kami. Oh, pag galit kami, dapat galit kayo. Ganun ba? Anong klase kang dating pulis? Anong klaseng dating senador? Pambihira. Oh. Ganyan ka nakababaw? So, ibig mong sabihin na kahit tama yung sinasabi ni John Vic na wala talaga hindi dapat kailangang magkaroon ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kahit tama siya, pero dapat dahil magkakampi kayo, dapat sumang-ayon siya. O, sige, okay yan. Tama yan. O, kahit illegal, kahit wala sa konstitusyon. O, sige, tama yan. Kahit makakasama sa taong bayan. O, sige, tama yan. Dapat ganun. Ang kampi-kampihan. Bumalik ka, Brad, sa grade 2. Para kang tanga. Totoo lang. Huwag ka matatampuhin. Kasi ikaw matatampuhin ka eh. Pag nasasabihan ka ng totoo, pag binubuking yung kagaguhan mo, dinidemanda mo. O, demanda mo pa kami ulit. Pambira to. Diba? Dinimanda niya yung mga 18 Marines dahil na-interview. Dinamay pa kami. Ngayon, galit ka rin. Galit ka sa mundo? Anong katangahan yan, Trillanes? Hindi, seriously. Ikaw ba may trililing talaga? Ikaw ba'y talagang tanga? Kailangan kampi-kampi? Wala nang tama-tama? Itong bama na to parang galit sa mundo. Diba? Alam mo yung baby, pag hindi agad nakuha yung gusto iiyak, ganito to. Diba? Halimbawa, nasa kampo niya, pero hindi sumang-ayon sa kagustuhan niya, iiyak. Grabe, kababaw ng personalidad ng tao na ito. Iiyak. Katanda mong yung kampihan pa ang issue sa'yo. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Kung binawas-bawasan niya yung kape-preso niya, baka may nahuli siya eh. Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Teka muna. Bigyan natin ng komentar dito. Sabi niya, kung binabawas-bawasan ng preskon niya, baka may nahuli siya. Kung ikaw, tumakbo ka saan ng senador, hindi may boto kayong plus. Kaya lang ang problema, kahit barangay tanod, eto, tatapatin kitang diretso. At alam kong alam mo to. At alam kong alam to ng mga kaibigan mong vloggers. At ito, alam ko na alam din ng mga kakampi mong politiko. Wala ka na. Ang pag-asa mo na lang, appointment. Pero kung election, kahit barangay captain, baka kahit PTA, hindi ka manalo. Nagmamarunong ka kasi doon sa mga senador. Ngayon, nagmamarunong ka pa sa SILG. Hindi ko pinagtatanggol dahil hindi ko trip din ang diskarte niyan si John Vic. Kaya lang ito si Trillanes, talagang desperado. Kasi kahit papaano si John Vic may pag-asa sa Cavite. Ito si Trililing, wala, kalooka nga, talo eh. So ano pag-asa nito? I-appoint ni Bongbong Marcos. Kaya, eto masasabi ko, ang bulong-bulungan na nadidinig ko, sabi ng aking itim na itlog at puting kalapate, gusto raw ng posisyon nito si Trillanes. Gustong maging sekretary. Ako, hindi ko alam kung totoo yon. Basta na ibulong lang sa akin. Ang tanong, kayo po ba ay naniniwala doon? At ang tinatarget ng mamang ito, di
di umano ay yung pwes ni John Vic, Secretary SILG. Yun daw. Ngayon, di ba may lumalabas na bali-balita na pakawala ni Bongbong Marcos, di umano ito si Trillanes. May bali-balita na may sabwatan si Trillanes at saka si Bongbong Marcos. Yung pag-issue ng warrant of arrest, yung issue na pagkidnap kay PRRD ay kasabwat doon si Bongbong Marcos. Ngayon, malalaman natin ang totoo. Kung kasabwat talaga si Bongbong Marcos sa mga pakulo nitong si Trillanes, bibigyan to ng pwesto. Okay? Naintindihan po natin. Hindi ko sinasabing posibleng totoo yung sinasabi sa akin, yung naibulong sa akin na humihingi di umano ito ng pwesto. Hindi ko sinasabing naniniwala ako, binabanggit ko lang dito. Pero pag nagkatotoo, sasabihin ninyo nakatsamba si Coach Oli. At ito, yung totoong may sabwatan si Bongbong Marcos at si Trillanes. Isipin mo, nagpapakawala. Siya ang maghahain ng warrant of arrest. Sino ba siya? Private citizen yan ngayon. Mag-i-issue ng warrant of arrest. Ano to? Ngayon, tapos maling-mali na, kahit saan mong tingnan, kaliwat kanan, kahit siguro mga dilawan, alam nila yan. Hindi totoo yung sinasabi na, kunwari, sinabi kasi ni Bato, tanga ka ba, Trillanes? Ganun kababaw? Tanga ba yung mga maniniwala sa'yo kahit ba dilawan yun? Bibilhin yung ganung klaseng paliwanag. Alam natin mali yun. Pero pag binigyan pa ng pwesto ni Bongbong Marcos, sigurado na. Pero ito kung ito gagawing SILG, papalik kay John Vic, babagsak ang Pilipinas. Abangan nyo lang. Matagal na yung 6 months babagsak ang Pilipinas. Kasi walang gagawin tong animal na to, kundi paghuhulihin lang. O ikaw, Duterte, huli. O ikaw, Duterte, huli. O ikaw, Maka Duterte, huli. O ikaw, hindi mo hihimurin ng puwet ni Bongbong, huli. O ikaw, hindi mo hihimurin ng puwet ng dilawan, o huli. O huli ka dito, huli. O lahat tayo papadala na doon. Ganun ang mangyayari sa Pilipinas pag ito nakaupo. Kung gayon nga walang pwesto, ang kapal ng mukha maghain ng warrant of arrest Ibig sabihin, pwede rin ako maghain ng warrant of arrest. Ganyan, kakapal ang mukha nito. Tapos makakaupo pang Nako, babagsak ang Pilipinas. Pero tatandaan po natin, may Panginoon naman Pagka sumagad na ang kalukuhan ng Pilipinas, dun na mananaig ang nasa tama. Tatandaan po natin, sobrang desperado na ni Bongbong Marcos. Pagka ito ay ipinalit pa, sobra na yan. Alam nyo po, ang nababalitaan pa nating isa, kung hindi uubra tong Trillanes, martial law. Yan ang mga isusunod nila. Pero okay yon. Makikita natin na desperate na po talaga si Bongbong Marcos. Pag ganun po. Sinubukan nating kunin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay nito. Sa pamamagitan ng text message, tanging sagot ni Remulla ay inirerespeto niya ang opinyon ng dating senador. Ayon naman sa PNP, nakahanda na daw ang contingency plan ng CIDG oras na itap sila ng Interpol National Central Bureau at Philippine Center on Transnational Crime. Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCBP CTC na implement yung ICC warrant at ito ipapatupad